Kahit makulong pa si Duterte, buhay siya. Buhay pa siya at pwedeng-pwede siyang dalawin ng kanyang mga anak. Pero itong mga biktima, sina Kian de los Santos, madadalaw ba sila at makakausap ba sila ng kanilang pamilya? Oo, madadalaw sila sa libingan, pero hindi na sila makakausap dahil namamayapa na ang kanilang kaluluwa. Real talk. Eto, si Kian de los Santos, isang grade 11, 17 years old. Ang sabi niya, nung siya ay kinukuha, pinipilit ng mga pulis, tama na po, may test pa ako bukas. Isa lang ito si Kian de los Santos sa mga naging biktima ng EJK. Alam naman natin na si Kian de los Santos ay hindi naman talaga gumagamit at siya ay walang dalang illegal substance. Plinantahan lang siya ng ebidensya para sabihin na totoo nga. Isa lang yan sa mga kabataan na kinuha ang kanilang buhay at nawalan ng pag-asa para maabot ang kanilang mga pangarap. Meron pang mga bata, as in literal na bata. 4, 5, 6, 7 years old hanggang 12. Guys, eto ba? Ang mga taong ito na nabiktima ng EJK ni Duterte, hindi ba nila deserve ang justice? Hindi ba't mga Pilipino din sila na kailangan nila ng justice? At ito, sa napakatagal na panahon na humihingi at sumisigaw sila ng justice, ngayon lang nangyari sa panahon ng ating Pangulong BBM. Mga kaibigan, ang nakakatawa, etong mga Duterte supporters na nag-iiyakan at feeling nila biktima si Duterte. Feeling nila awang-awa si Duterte. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Ilang taon na ginagawa ni Duterte ang mga extrajudicial killings na yan? Ilang taon na siya na nag-uutos dito sa mga kapulisan na i-encourage itong mga di umano ay mga gumagamit, no? At itong mga suspect para palabanin itong mga katulad ni Kian de los Santos, para sabihin na sila ay nanlaban at magkaroon ngayon ng lisensya ang mga kapulisan na itsugi. Mga kaibigan, mayor pa lang si Duterte. Ginagawa niya niyan hanggang sa siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. Walang nakaka-call out sa kanya. Walang nakakapagdemanda sa kanya. Dahil takot. Mga mahihirap ang biktima. Mga walang kakayanan na kumuha ng dikampanilyang mga abogado. Kaya hinahayaan na lang. Kaya naman si Duterte ay namayagpag ng napakahabang panahon. Mga kaibigan, sabi nga, lahat ng kasamaan may katapusan. Eto na ang panahon para magbayad ang dating Pangulo sa kanyang mga nagawang kasalanan sa bayan. Mga kaibigan, hindi naman tama kung sasabihin ni Duterte na ito'y ginawa niya para sa bayan at para sa mga Filipino. Hello? Mga Pilipino rin ang biniktima niya. Di ba't mas maganda kung ang ginawa niya ay pinahuli? Dahil meron tayong batas. Ang batas ay patas, dapat. Ipahuli mo. Kung mga nag-uumpisa pa lang yan or mga small time lang yan, i-rehab mo. Yung mga talamak na mga talagang pusher, mga dealer, ipakulong mo. Huwag mong papatayin. Unang-una sa lahat, ang sinasabi ng Biblia, huwag kang papatay. Hindi ikaw ang gumawa ng buhay ng mga yan. Hindi ikaw ang nagbigay ng buhay sa mga yan, kundi ang Diyos. Wala kang karapatan para kunin ang buhay ng isang tao. Mga kaibigan, ayon nga sa report, umabot na ng 30,000 ang mga biktima ng EJK. Eto ngayon, kahit naman ikulong si Duterte sa dahig, mababalik ba ang buhay ni Kian de los Santos? Maibabalik ba ang buhay ng 30,000 na biktima na sinugi, tinukhang? Mababalik ba ang buhay ng mga yan? Mga kaibigan, may pamilya ang mga yan.
Meron silang mga pamilya na nagmamahal sa kanila. Alam niyo, nakakatawa itong mga DDS eh. Hindi kasi sila yung nabiktima. Hindi kasi sila yung collateral damage. Sabi ni Bato, di ba? Collateral damage daw. Ganun daw talaga kapag may mga operasyon. 30,000? Nanlaban? Nanlaban lahat ng yan? My God. Pero sinasabi nila yung police operation na talagang mga legit, no? Police 6,000. Lahat daw nanlaban. Nanlaban lahat yun? Pero nung tinanong sila sa Kongreso kung nasaan ang 6,000, kung nasaan ang 6,000 ng mga baril, kasi sabi 6,000 daw, legit daw police operation, lahat daw nanlaban. So nung tinatanong sila sa Kongreso kung nasaan ang 6,000 ng mga baril, wala silang masagot. Wala. Kasi wala naman talagang nanlaban. Meron man, kaunting-kaunti lang. Kahit makulong pa si Duterte, buhay siya. Buhay pa siya at pwedeng-pwede siyang dalawin ng kanyang mga anak. Pero itong mga biktima, sina Kian de los Santos, madadalaw ba sila at makakausap ba sila ng kanilang pamilya? Oo, madadalaw sila sa libingan, pero hindi na sila makakausap dahil namamayapa na ang kanilang kaluluwa. So sino ngayon ang biktima? Si Duterte ba? Na inuusig lang naman siya ng batas dahil sa kasalanan na kanyang ginawa. Sino ang tunay na biktima? Mga kaibigan, ang tunay na biktima dito, ang mga namatay, ang mga biktima ng EJK. Etong mga namatay, lalong-lalo na ang katulad ni Kian de los Santos, na wala namang kasalanan. Napakarami mga kaibigan na biktima, na collateral damage lang. At yung iba naman, talagang tinaniman ang ebidensya. Wala namang kinalaman sa mga illegal na gawain. Nakakalungkot isipin. Pero ngayon nagpapabiktim sila, na feeling nila sila ang inaapi at ino-oppress ng gobyerno. Ito masasabi ko sa mga DDS. Wala pa ang Pangulong PBBM, hinahabol na si Duterte ng ICC. At ito yung tamang panahon. Dapat na talagang kalusin. Nagbanta pa siya, di ba? Na pag nakabalik siya as mayor ng Davao, humanda daw yung Davao. Ibig sabihin, wala siyang pagsisisi. Itutuloy na naman niya ang mga pagtsugi. Itutuloy na naman niya kapag siya ay naging mayor ng Davao. Wake up, mga DDS. Hindi kayo biktima. Hindi biktima si Digong. Huwag kayong magpapabiktim dahil hindi siya biktima. Buhay pa siya kahit na siya ay makulong, buhay siya at makikita siya ng kanyang pamilya. Pero itong mga namatay dahil sa EJK, hindi na sila makakausap at makikita ng kanilang mga pamilya. Sila ang tunay na biktima.